800 libra na babae, unang gabi ng kasal. Hindi akalain na sa isang pag-ikot lang ay bumagsak ang kama. Kahit ang mga binti ng asawa ay nasira agad. Sa ganitong paraan, itinaboy ng babae ang kanyang asawa sa unang gabi ng kasal. Agad na dinala ang presidente sa ospital. Sinabi ng doktor sa presidente na ang kanyang mga buto sa balakang ay lahat nabali. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay gugugulin sa wheelchair. Biglang nagalit ang presidente. Nangako siyang magpapakasal sa mabigat na asawa. Paalaala ng assistant sa presidente. Ang dalawang pamilya ay may kasunduan sa kasal ng angkan. Kahit maghiwalay, kailangang maghintay hanggang sa 5 taon na napagkasunduan. Samantala, ang mabigat na asawa ay kamakailan lang pinatalsik sa bahay. Nakita niya ang mapanlinlang na nakababatang kapatid. Para mapalitan ang kanyang ate at maging mayamang misis ni presidente, nag-hire ang nakababatang kapatid ng isang maliit na gun para sirain ang puri ng ate niya. Akala niya, tatakbo ang matabang na babae, pero nadulas at namatay sa aksidente. Sa pagkakataong iyon, ang swerte na doktor sa sinaunang panahon ay nadulas din at nasaktan. Kasabay ng isang usok na pumaligid. Ang doktor sa sinaunang panahon ay pumasok sa katawan ng isang matabang babae sa modernong panahon. Sa susunod na segundo, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang kanyang malungkot na karanasan. Nang makita ang may-ari ng hardin na namumuhay ng napakawalang kwenta, ang doktor na babae ay tahimik na nangakong ipapakita ang sarili niya para sa may-ari ng garden. Hey! Kasanayan sa pag-upo sa lupa. Ikaw. May isa pa. Umalis ka na. Wow! Parang nakalipat ako sa isang malaking pamilya. Ang ganda naman ng kondisyon na ito. Kaya lang, ang bakanteng bakuran. Ay naku, gagamitin ko ang aking kaalaman sa medisina para magtinda at kumita, para makatulong sa pamilya. Sige, simulan na natin. Kaya agad na nag-set up ng tindahan ang babae. Ngunit sa pag-check ng pulso, natuklasan niyang siya ay buntis pala. Mabilis na lumipas ang 10 buwan. Matagumpay na nanganak ang babae ng anak ng presidente, at ito ay 5 sanggol. Sa ganitong paraan, muling sinimulan ng dalawa ang bagong buhay. Upang makayanan ng 5 taong kasunduan sa kasal, ang presidente ay ginawang trabaho ang kanyang lungkot, bilangin ang mga araw habang naghihintay ng diborsyo. Samantalang ang babae ay araw-araw na tumatalon ng 2,000 beses. Kailangan pang uminom ng lihim na sopas na may taba ng baboy. Sa araw-araw na pag-aalaga sa anak, napalitan ng sarili, mula 800 libra hanggang 80 libra. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Wow! Mommy, ang ganda-ganda mo. Para kang diwata na bumaba mula sa langit. At sa wakas, natanggap na rin ng CEO ang 5 taon na paghihintay. Ang presidente na ayaw maghintay kahit 1 minuto, agad na pumunta para magpakasal sa mabigat na babae. Hindi inaasahang nakasalubong niya ang isang batang babae. Nang makita ang batang babae, nakaramdam ang presidente ng kakaibang pagkakakilala. At ang batang babae ay namana ang kasanayan sa medisina ng ina. Sa isang sulyap, napansin niya na may kapansanan ang presidente, kaya't kusang loob niyang nilapitan para magpatingin. Magandang uncle, yung mga binti mo ay nasira na 5 taon na ang nakalipas. Dapat sana madali lang itong gamutin. Pero naantala ka ng matagal. Kung hindi mo kagagamutin, magpaparanda ito ng buong buhay. Nakita ng CEO na tama ang sinabi ng babae. Biglang na-realize na hindi basta-basta ang babae sa harap niya. Ang ganda mo talaga. Sana ako na lang ang tatay mo. Ang presidente na parang batang babae ay naglalaro lang. Gusto niyang ihatid ang batang babae pa uwi, para matulungan siya ng presidente na makahanap ng tatay. Ang batang babae na maliit pero matalino ay biglang nag-arte. Magandang tito, pakiusap, huwag mo akong ihatid pa uwi. Sinasabi ko sa iyo, dinala ako dito ng mga masama. Nahirapan akong makaalis. Para lang ito sa paghahanap sa tatay ko. Sinabi ng assistant sa presidente. Kitang-kita na nagkukunwari ang batang babae. Nakita ng presidente na hindi siya naniniwala. Muling ipinakita ng batang babae ang kanyang sugat mula sa kalokohan. Nagsinungaling na siya ay sinaktan ng isang matabang babae. Agad na naisip ng presidente, ang kanyang sariling karanasan na kapareho ng sa kanya. Talagang nakakainis ang matabang babae. Mag-alala ka. Siguradong ililigtas kita. Hahanapin ko ang tatay mo. Salamat, gwapong tiyo. May ilang mga kuya pa ako na nasa kanyang kamay. Gwapong tiyo, sama ka sa akin para magligtas. Hindi malayo dito sa bahay ng mabigat na babae. Di magtatagal ang pagligtas kay Kang na bata. Walang problema, tara na. Kaya sumunod ang CEO sa babae papunta sa bahay. Mabilis na nakatakas ang babae kasama ang 4 na kuya. Sabi ng CEO, gamit ang kakayahan niyang alagaan ang pamilya. Sa loob ng 3 araw, matutulungan niya silang mahanap ang tatay. Kaya magkasama sila ni Tito sa loob ng 3 araw. Maaari mo bang alagaan kami ng maayos? Kailangan naming uminom ng gatas tuwing gabi para makatulog. Huwag mag-alala, kaya ko pa rin gustusan ang gatas ninyo. Hindi kami pwedeng kumain ng mani, dahil allergic kami sa mani. Ayos lang, uncle, allergic din ako sa mani. Yay! Magandang tiyo, hindi rin siya kumakain ng mani tulad namin. Kaya ba't gustong-gusto ng mga lalaki ang mga anak na babae? Xiaowu, halika dito. Sumakay na kayo, dadalhin ko kayo hanapin si tatay. Kung hindi nyo mahanap ang tunay na tatay. Sa totoo lang, okay lang din kung kami na lang ang tatay nyo. At saka bagay na bagay ka sa maganda naming mommy.
para maging daddy namin. Magkakaroon ka ng 5 ganitong ka-cute na mga baby. At ang Molly ko, ang ganda ng katawan. Ang ganda pa ng mukha, sobrang sulit. Sige, tulungan ko na kayong makahanap ng daddy. Sa kabilang bahagi, nakahanap ng babae ang assistant ng presidente. Dino ako ay kinatawan ni Guyanbin, si Guzo, para pirmahan ang kasunduan sa paghihiwalay. Guyanbin. Oh, naalala ko na. Yung asawa kong parang patay na, tama ba? Maghihiwalay na tayo. Nang binuksan ng assistant ang kontrata, sa kanya napansin na maling kinuha niya ang kasunduan sa paghihiwalay. Naging kontrata sa negosyo. Walang magawa, kaya't kinailangan ng katulong na ipaalam sa babae na pumunta sa tahanan ng Go sa susunod na araw upang pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Pagkatapos umalis ng katulong, doon lang napansin ng babae na wala na ang 5 mga bata, kaya't agad siyang tumawag sa mga bata upang hindi marinig ng Pangulo. Tumakbo ang kapatid na babae sa tabi ng Pangulo at sinadyang akitin ang atensyon ng Pangulo. Sinabi ng kuya na may ilang tao ang umakyat sa bundok para mangolekta ng gamot. Sinabi kay mommy na babalik sila pagkatapos ng 3 araw. Hindi pwede ang 3 araw. Kailangan nang bumalik agad. Mag-aalala si mommy. Mula pagkabata, tayo ang nag-aalaga sa'yo. Noong nakaraang pagkakataon, nagtagal tayo sa bundok ng 3 araw. Nakahanap tayo ng 5 taong ginseng. Kailangan nating makahanap ng ganitong uri ng halamang gamot para dalhin sa bahay at ibigay kay mommy. Sige, pero kailangan nating umuwi pagkatapos ng 3 araw. Narinig mo ba? Huwag mag-alala, mommy. Yehey! Kinabukasan, nagbihis ng maganda ang kapatid na babae para ipagdiwang ang diborsyo ng kanyang ate, at sinadyang dumalo sa bahay ng presidente. Ang tita na ito ay may kakaibang ayos. Mas maganda pa rin si mommy. Oo, at wala rin silang katawan na kasing ganda ni mommy. Ano bang sinasabi ng mga batang ito? Wala bang magandang asal? Sige na, mga bata pa sila. Mga bata, walang mali siya. Bakit mo pa sila pinapansin? At saka, sobra na talaga ang suot mo. Mayroon bang malaking kaganapan na dadaluhan? Uy, bayaw. Hindi ko na nakita si ate ng matagal. Sobrang excited ako. Si Joe Hinger, yung mataba, kayang tumaba ng 20 kilo sa 1 taon. 5 taon na ang nakalipas, umabot na siya ng mahigit 200 kilo. Ngayon, malamang ay malapit na siyang umabot ng 500 kilo. Siguradong kapag naglakad siya ng ilang hakbang, humihingal na siya. Tingnan mo kung paano ko siya talunin ng tuluyan ngayon. Ngayon ang araw ng pagpapalit ng bagong may bahay ng pamilya Go. Sa kabilang panig, ang babae ay dumating sa bahay ng Pangulo. Ito ba ay ang inang? Sa loob ng 5 taon, hindi siya makapaniwala na ganito na siya. Napakaganda. Talagang isang malaking pagbabago mula sa pangit. Ang ginang Go ay narito upang pumirma ng diborsyo. Magwawakas ang relasyon ng mag-asawa sa loob ng 5 minuto. Ate, bakit hindi ka pa dumarating? Hindi na ako makapaghintay. Baka naman tumaba ka na ulit. Sobrang insecure na ako. Magandang araw, Nina. Magandang araw. Wow. Bakit si mommy? Magandang araw po. Wow. Si mommy. Anong ginagawa ni mommy dito? Naku, baka makita tayo ni mommy. PSST, dapat magtago na tayo. Kung malaman niya, napalihim tayong bumaba ng bundok, tiyak na magagalit siya ng gusto. Oo nga, magtago na tayo ng mabilis. Naku, parang mga bata iyon, ha? Hindi, nasa bundok sila ngayon. Nagkamali siguro ako ng tingin. Ikaw si Jolina. Ang ganda naman ng mukha niya. Maganda rin ang pangangatawan. Sayang naman. Pilay pala. Sayang ang ganda. Mali. Parang ito na nga ang dahilan kung bakit ako na-stop. Ehem. Ang kasunduan. Ilabas mo na. Pipirmahan ko na ngayon. Imposible. Paano naman kaya, si Joe Yinger, yung matabang babae, may lunal na itim siya sa braso, para ma-verify ko kung siya nga. Dalhin mo na yung kasunduan. Ang ganda-ganda na niya talaga. Oh. Kasunduan sa paghihiwalay. Nandito. Ano ang ibig sabihin ng diborsyo? Ang diborsyo ay ang pagwawakas ng relasyon ng mag-asawa. Ibig sabihin, ang gwapong tito na ito, ang aming daddy. Daddy. Nanay, ang gwapong tito na ito, siya ang daddy natin, di ba? Joe Yinger. Sila ang mga anak ko.
Pagkakita ko pa lang sa kanya, alam ko nang may astrozoospermia siya. Nahihirapan akong magkaanak kung malaman niya na ang mga anak ko ay anak niya rin. Baka agawin niya sa akin ang kustodiya. Hindi pwede. Hindi ko papayagan na agawin niya ang mga anak ko. Hay! Paano naman kaya iyon, Mr. Wu? Ang mga anak ko, mula pagkabata pa, ay hindi pa nila nakikita ang tatay nila, kaya nagsisinungaling lang sila. Mga anak ko sila, wala kang pakialam. Ang babaeng ito, 5 taon na ang nakakaraan, ay mapanlin lang na, mukhang kahit gaano nakatagal ang panahon, ay hindi pa rin nagbabago ang ugali, mas mainam pang tanungin ang mga bata. Mga bata, sabihin ninyo sa tito, ilang taon na kayo? 4 na taon. Joe Yinga, naglakas loob ka pa akong lokohin. Kung susuriin ang oras, sila lang naman ang pwedeng maging mga anak ni Guyanbin. Naku, huwag lang akong mabuking. Paano kung agawin niya sa akin ang mga bata? Paniguradong hindi ko siya mapapantayan. Isang malaking pagkakaunawa lang po pala iyon, Mr. Go. Hindi naman po talaga ako ang Joe Yinga na sinasabi ninyo. Ang pangalan ko po ay Joe Ziner. Joe Ziner. Tama. Hindi rin po ako pumunta rito ngayon para pumirma ng anumang kasunduan sa diborsyo. Nandito ako para pumirma ng kontrata sa paglilingkod bilang isang tagapaglinis. Mang Liu. May tagapaglinis ba ang pupunta rito ngayon para pumirma ng kasunduan sa paglilingkod? Direktor Gu, may isang tagapaglinis nga po talaga ang pupunta para pumirma ng kontrata. Paano naman po ang 5 batang ito? Sabi po nila, nadukat daw sila, at naghahanap ng kanilang mga tunay na magulang. Direktor Gu, ako po ang kanilang tunay na ina. Narinig mo rin naman yun, di ba? HMM, sa totoo lang, matagal na silang namatay, ang tunay nilang ama, namatay na. Ako lang mag-isa, ang nagpalaki sa mga bata, hindi ko talaga kayang sabihin, sa kanila ang katotohanan. Akala kasi nila, buhay pa ang tatay nila. Kaya pala sila naghahanap ng daddy nila. Kaya naman pala, wala tayong daddy. Mga anak ko, kay bata pa ninyo, pinapagdala ko na kayo ng sakit ng pagkawala ng ama. Patawarin ninyo si nanay. Natatakot din kasi si nanay na mawala kayo. Isa, kawawang ina na nag-iisa, na may 5 anak. Totoo ngang mahirap. At saka ang 5 batang ito, ay may malaking koneksyon sa akin. Kung gayon, hayaan ko na silang manatili, dahil ganoon. Manatili ka na lang bilang tagapaglinis. Mamaya ay pipirmahan ka ni Mang Liu ng kontrata sa paggawa. Maganda rin naman na manatili. Sakto namang ang mga bata. Malapit na rin akong pumasok sa paaralan. Magandang pagkakataon din ito para makakita pa ng dagdag na pera. Salamat po, Mr. Gu. Napakabuti ninyo po talaga. Lubos po ang pasasalamat ko sa pagbibigay ninyo sa akin ng trabahong ito. Kung hindi ninyo po ako tinulungan, may 5 akong anak. At nag-aalala ako kung paano makakahanap ng trabaho. Mga anak ko, gusto ko kayong lahat. At simula ngayon, dito na kayo titira at dito na magtatrabaho ang inyong nanay. Kaya pwede na rin kayong manirahan dito. Papasunod ako ng mag-aayos ng iyong kwarto. Totoo ba? Alam ko na, ang gwapong tito. Ang bait-bait mo. Salamat po, gwapong tito. Isang matandang soro nga talaga, na may mga batang soro. Sa ganitong ikli ng panahon, napakabait na agad sa kanila ng bayaw ko. Hindi pwede. Hindi ko talaga sila pwedeng hayaang manatili. Ang gaganda pa naman nila. Pag nanatili pa sila, baka makuha na nila ang kaluluwa ng bayaw ko. Pag nangyari yun, wala na nga ba akong pag-asa? Hindi pwede. Kuya, huwag po sana ninyong hayaan na manatili sila rito. Ang babae iyan, mukhang hindi naman marunong magtrabaho. Tapos may mga anak pa siyang maingay. Mangingialam lang sila sa inyo. Direktor Gu, hinihingi ko po ang paumanhin ninyo, pero base lang po siya sa itsura. Pinapangako ko pong gagalingan ko ang trabaho ko, at lilinisin ko po ng mabuti ang inyong bahay. Tito, hayaan niyo na po kaming manatili. Ang sinabi po ng nanay ko, sisiguraduhin namin gagawin namin ang aming pangako, at mababait po kami. Susundin po namin kayo ng mabuti. Naniniwala naman po ako sa inyo, at ang bahay na ito, ako ang masusunod. Huwag ninyong intindihin ang sasabihin ng iba, bayaw. Matandang Liu, naging mo itong kasunduan sa diborsyo, sa bahay ni Joe Yinga. Ni 1 minuto ay ayaw ko nang magkaroon pa ng kaugnayan sa kanya. Oo. Ginang. Nandito ako para pirmahan ang kasunduan sa diborsyo natin. Ginang. Kakaiba. Paano napunta rito ang damit ng bata? Ito, kay Jigo kaya, at ng kanyang asawa. Dito na kayo titira kasama sila.
Kahit na tagalines ka lang dito, pero hindi naman ako yung klase ng taong masyadong mahigpit. Nandito naman ang mga bata, nakakadagdag din sila ng saya. Kaya huwag kayong mag-alala at manirahan na lang dito, para kayong nasa sarili ninyong bahay. Salamat po, Mr. Go. Gagalingan ko po ang pagtatrabaho. Hindi ko inaasahan. Ang lalaking ito na may mga peklat sa binti, ay may mabuting puso pala. Totoo nga kaya, na nagustuhan niya ang mga batang ito. Ang pagkakaugnay dahil sa dugo, talagang kakaiba. Bakit mo hindi nakita noon? Maging mabuti ka sa orihinal na may-ari. Pakisabi sa akin. Mommy, anong klaseng halimaw ito? Ay ito ba? Pati robot na panlinis ng sahig ay hindi pa nila nakikita. Hindi nga maganda ang kalagayan nila. Wala silang lalaki sa pamilya, balo at ulila. Mahirap siguro ang buhay ninyo. Ito ay robot na panlinis ng sahig. Panglinis ito ng sahig. Mr. Go. Ang ganda naman ng bahay ninyo. Tanga. Abangan mo kung paano kita mapapalaya sa pamilya Go. Bayaw. Binabasag niya ang paborito mong vase. Nabasag. Hindi. Ikaw ang nakabunggo sa akin. Kaya ito nabasag. O siya. Vase lang naman yun. Basag na. Basag na. Linisin mo na lang. Huwag lang masaktan ang bata. Bayaw. Yun pa naman ang paborito mong florera. Paano mo naman siya mapapatawad ng ganoon kadali? Dapat tanggalin mo siya sa trabaho. O siya. Isang florera lang naman. Anong mapapala sa pagkabasag niyan? Si Guyanbin pala. Mas mabuti pala ang ugali niya kaysa sa inaakala ko. Pero patawarin mo na ako. 5 anak ko ang aalagaan mo mula sa akin. Kaya naman, makakuha man lang ako ng kaunting pera sa'yo. Tama lang naman yun. Sige, linisin ninyo ang mga bubong. Halina kayo, mga anak, lumapit kayo. Baka kayo masugatan. Mr. Gu, 50 anak ang ipinanganak sa inyo ng asawa ninyo. Ito po ang litrato ng buong pamilya ninyo. Buti na lang at wala namang nangyari. Akala ko'y mabubuko na agad ako. Buti na lang at mataba pa ako nung kuha nitong litrato. Nung makapal pa ang mukha ko, ang mga mukha namin, ay pininturahan na ng graffiti pen. Pati ang nanay ko ay hindi na makakakilala. Ang matabang babaeng ito, ay nagkaanak sa akin ng 5. Hayan, talagang isang walang hiyang manggagaway. Ganito pa kayong magkayakap, hanggang kailan ba? Hindi ka pa ba tatayo dyan? Uupo ka na lang ng upo riyan. Ang paa ng bayaw ko, paano kung lumala pa? Pasensya na po, Mr. Gu. Hindi ko sinasadya, Mr. Gu. Nang pumunta ako, malinaw na malinaw kong nakita, 5 bata sa bakuran. Ang mga damit ay malinis na malinis. Sa bahay, ang mga gamit ng mga bata ay magaganda. Tingnan mo, ang gaganda ng mga anak niya, alaga na alaga, si Joe Hinga. May 5 anak. Grabe, ang tagal ko na palang, hindi alam. Nasaan na kaya siya? Nung pumunta ako, wala po rito ang misis at ang mga anak. Mukhang tumakas po sila kasama ang mga bata. Huwag na po kayong magalit. Natatakot lang po siguro ang misis. Dahil siguro sa pag-agawan ninyo ng kustodiya ng mga anak. 5 anak. Kambal din po ba sila na 5, tulad natin? Kung tutuusin, mga anak ko, kasing edad ninyo siguro. Mga 4 na taon. Pareho, 4 na taon. Ang itsura nila sa litrato. At kamukha rin ninyo. Hindi. Saan naman kayo magkakahawig? Hindi nga kayo magkamukha. Kung sana'y ganoon din sila, kasing cute ninyo. Okay na. Lao Liu. Dalhin mo ang litrato para ma-restore. Ipaskil natin sa lahat ng sulok ang mga missing person poster. Dapat nating mahanap ang babaeng iyon. At ang anak ko. Oo. Hindi ko inaasahan. Ang assistant nitong si Guyanbin. Ang galing pala. Nagawa niyang i-restore ang mukha ng bata, na eksaktong-eksakto. Hi. Guyanbin, mabait ka naman. Pero walang sino man ang pwedeng makipag-agawan sa akin ng anak ko. Okay na ito, kahit araw-araw pa, kaming nasa harapan niya. Hindi niya kami makikilala. Ziner. Nandito na ako. Pero, kahit na gusto ko talaga, magtrabaho rito, hindi naman ako. Gagawa ng kahit ano, hindi ako nagtitinda ng katawan. Ano ba ang iniisip mo? Pumunta ako rito para hanapin ka. May itatanong lang ako. Ganun pala. Sige, itanong mo na. Gusto ko lang itanong sa iyo, tungkol sa mga bata, ano ang mga gusto nila? Ano ang mga gusto nilang gawin? Direktor Gu, ang dami-dami mong tanong. Alin ba ang dapat kong sagutin muna? Ha? Pasensya na po. Naalala ko lang kasi, may 5 pa pala akong anak, kaya naisip ko sila.
Kahit hindi ko pa sila natagpuan ngayon, naniniwala naman ako na bukas ay mahahanap ko na sila. Kaya gusto ko munang matuto kung paano mag-alaga ng bata at humingi ng payo sa iyo. Kahit nakambal sila, 5. Pero sa totoo lang, ang ugali at mga gusto namin ay magkaiba talaga. Guwapong tito, gusto mo rin ba ang mga bata kahit na ang tunay naming ama ay wala na sa mundo? Pero, mabuti ka namang maging daddy namin. Oo nga, guwapong tito, magiging daddy na lang natin. Tigil, tigil, tigil. Abay ang lalakas ng loob ninyo. Anong tinuturo sa inyo ng mommy ninyo? Bakit ninyo ginagawa yan? Sa labas, mag-aampon ng daddy. Sige na, huwag mo na ring sisihin ang mga bata. Sa paglaki nila, kailangan nila ang isang ama. Ganito na lang, bukas, dadalhin ko kayo ni tito sa mall. Okay lang ba? Okay. Salamat, guwapong tito. Ang bait-bait naman ng tito ko. Nakuha ko na ang buong department store ngayon, kaya kumuha na kayo ng gusto ninyo. Kung ano ang gusto ninyo, kumuha na kayo. Tara na, umalis na tayo. Yehey! Yehey! Sige, 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 sige. Ang tagal mo nang kasama ang anak mo, matagal na rin, at hindi ka pa nakakapagpahinga ng maayos. Ano, sama ka na rin ngayon, libre ko to. Sabi mo yan, Mr. Goa, sige. Hindi na ako magpapapaarte. Net weight, 32 gramo. Naipost na ba ang mga litrato? Mr. Gu, naipost na po lahat ng litrato. Pero hanggang ngayon, wala pa ring balita. Isang matabang lalaki na may 5 anak, napakadaling makita na target. Wala pa ring balita. Tingnan natin. Uy, saan na kaya yung gwapong tito? Binibining Joe, nauna nang umalis si Zigo dahil may gagawin. Pero i-reserve niya ang buong restaurant at ball para sa inyo. Sabi niya, pagkatapos ninyong mamasyal, pwede na kayong dumiretso sa restaurant para kumain. Sige, pakihatid na po kami sa pribadong kwarto. Tara na. Hindi ko inaasahan. Umalis si Joe Yinga. Sa mundong ito, ang dami-dami pa lang. Nagkakagusto sa bayaw ko, mga mangkukulam. Parang ang kuya ko, talagang nahulog sa patibong ng isang mangkukulam na may 5 anak, na lubos na nakakaakit. Libre ko na ang lahat ngayon. Kain lang kayo ng kain ng gusto ninyo. Yehey! Ang bait-bait ng magandang tito. Gusto kong kumain ng sweet and sour pork ribs. Ano ba yan? Ang bata-bata mo pa, hindi ka man lang tinuturuan ng ina mo ng maganda. Puro isip mo kung paano gagastusin ang pera ng lalaki. Ano ba yung pinagsasabi mo? At saka naman, sa isang bata, magsasalita ka ng ganyan. Anong karangalan iyan? Kung ganyan ang sasabihin mo, sasabihin ko rin ang tungkol sa iyo, Joe Ziner. Akala mo kung sino ka, isa ka lang namang magandang janitor. Sa'yo pa lang, ang kapal din naman ng mukha mong makipag-agawan kay bro yike ng lalaki. Sige, umihi ka muna at tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Kilalanin mo ang iyong sarili, ang iyong katayuan at posisyon. Umalis ka na sa pamilya ko, bago mo ako sabihan. Siguro'y suriin mo muna ang sarili mo. Isa ka lang namang, kayo'y mga mapagsamantala ng bayaw ko. Tunay na isang mapagsamantalang babae. Kayong mga ganito, pati ang bayaw ay hindi ninyo pinaliligtas. Wala kayong karapatang husgahan ako at ang mga anak ko. Walang sino man ang may mas karapatang gawin iyon kaysa sa akin. Sasabihin ko sa inyong mga bata, kayo ang dahilan kung bakit ganito ang babaeng ito. Anak na isinilang sa lalaki. Huwag mong isipin na dahil sa suot mong damit na yan, ay anak ka na ng pamilya ko. Mananatiling manok ka, hindi magiging phoenix. Sasabihin mo kaya kung mag-iis. Pero, ginamit mo pa ang anak ko para mailabas ang galit mo. Hindi kita kukonsintihin. Mga bata, pikit ang inyong mga mata. Ang sampal na ito, para sa akin ito. Ang sampal na ito ay para kay Lunes, Martes. Nang ahas na manampal sa akin, lalaban ako sa iyo. Huwag mong saktan ang nanay ko. Sa inyong 5 supot na ito, aakalain ninyong kaya ninyo akong kalabanin. Asa pa kayo? Hindi lang si Joe Yinga, ang babaeng yun, kundi pati na rin kayong 5 ang sasaktan ko ngayon. Masama, gagawin kitang mabaho. Ang cute mo naman. Anong ginawa mo sa akin? Ito ay ang aking sariling gawang mabahong pulbos. Basta mahawakan mo, mabango ang katawan mo sa loob ng 2 kilometro. Lahat ay makakalanghap ng amoy mo. Maghihintay ka na lang na mabaho habang buhay. Subukan mo ang pakiramdam ng pangangati. Ikaw, maghintay ka lang sa akin. May tao.
Ihampas ang babaeng ito palabas. Iwanan lang ang 5 bata. Hindi. Sinta. Ilagay sila sa kulungan. Bitawan mo ako. Buksan mo. Putang ina mo, may dugo pa rin ang mga bata. Bilis, buksan mo na. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Ganito kalat ang mukha sa larawan. Paano pa makikilala ng tao? Ginoo Gu, hindi naman ganito ang pagkakaayos ko ah. Hindi ba? Mabilis. Agad tayong bumalik sa mall. Anong nangyari? Nasaan ang mga bata? Nasa loob. Siya ang nagkulong sa mga bata. Hindi ko mabuksan ang pinto. Ginoong Gu, pakiusap. Tulungan mo ang mga anak ko. Hindi ko mabuksan ang pinto. Gamitin ang universal card para buksan ang pinto. Si Xiao Wu. Paano nangyari ito? Bakit walang reaksyon? Naku, ang bata ay nawawalan ng dugo. Kailangan agad dalhin sa ospital para sa transfusion. Bilisin. Dalhin ang bata sa ospital. Bayaw, nababalisa ka. Anong ginagawa ng mga batang ito? Joey Ike. Talaga namang mapanganib ka. Bayaw, paano mo ako nasasabi ng ganyan? Ako. Kung may mangyari man sa anak ko, ako ang magbabayad ng buhay mo. Xiao Wu, tiwala lang. Xiao Wu, tiwala lang. Xiao Wu. Nawalan na ng masyadong dugo ang mga bata. Kailangan ng dugo. A-type na dugo sa aming ospital. Hindi na sapat, 5 bata na ang gumamit. Kung kilala nyo, sino ang may A-type na dugo, agad nyo siyang tawagin para tumulong. Doktor, ako ay may A-type na dugo. Kunin mo ang akin. Kunin mo kahit gaano karami. Salamat, Ginoong Gu. Ngunit gusto kong ipaalala, hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang mga malapit na kamag-anak. Kung hindi, delikado ang buhay ng mga bata. Walang anuman. Bilisin mo. Hindi pwede, Ginoong Gu. Hindi naman ako malapit na kamag-anak. Hurry. Kunin mo na ako. Hindi. Bakit hindi pwede? Hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang malapit na kamag-anak. Baka mapanganib ang buhay ng mga bata. Hindi ba? Dahil. Hindi pwede. Dapat hindi siya malaman. Nakatayo sa harap niya si Joe Ziner. Ay siya talagang hinahanap niya. Yung Joe Inga. 5 sanggol. Sila ang mga anak na matagal niyang hinahanap. Kaka-check lang namin sa mga record ng ospital. May mga tala doon. Ang dugo ni Joe Yike ay tumutugma sa 5 sanggol. Maaari siyang bigyan ng dugo. Bayaw. Sila ay mga anak na walang ama. Bakit ako ang dapat mag-donate ng dugo para sa kanila? Hindi ako mag-donate. Hindi pwede. Kailangan mong mag-donate. Panaginip lang yan. Ngayon, tiyak na hindi ako mag-donate. Para sa mga batang ito, hindi ako mag-donate ng dugo. Joe Ike, tumigil ka na muna. Kailangan mong mag-donate ngayon. Bayaw. Siya ay isang pawang tagalinis lang. Bakit ka nakikialam sa kanila? At hindi naman ito para sa isang tao lang. Ito ay 5 tao. May anemia pa ako. Hindi ba't parang sinisip-sip nito ang dugo ko? Bayaw. Dalhin mo na. Sige. Bayaw. Anemic ako. Hindi ko talaga maibibigay ang dugong ito. Bayaw. Doktor. Walang problema ang mga bata. Mag-relax ka lang. Inilagay ko na ang pasyente sa kwarto ng mga pasyente. Joe Ziner. Hindi kita palalampasin. Salamat, Doktor. Dalhin mo rin siya sa kwarto ng mga pasyente. Kanina pa lang ay nagbayad na siya ng utang. Hayaan mo siyang makapagpahinga ng maayos. Oo. Kanina, tinanong kita, hindi mo pa ako nasasagot. Bakit hindi mo ako pinapayagang magbigay ng dugo sa mga bata? Talaga. Sila talaga ang mga anak ko, tama ba? Tapos na. Nabunyag na. Ikaw ay isang human trafficker. Natakot ako, mukhang hindi siya nakilala. Ako si Joe Yinga, hindi ako si Guzong. Paano ako magiging tao na nagbebenta ng tao? Nakakita ka na ba ng tao na nagbebenta ng tao, na hindi iniisip ang sariling kaligtasan, pero handang iligtas ang bata? Guzong, isipin mo ng mabuti. Aking anak. Paano magiging tunay mong anak? Kung sila ay anak mo, bakit sila sumunod sa akin? Dapat sila ay kasama ng kanilang tunay na ina.
Baka si Joe Inga ang nag-aaksaya at nawala ang mga bata. Kaya hindi siya makapirma ng kasunduan sa diborsyo. Saktong nahagip mo siya, huwag kang magbiro. Kahit gaano pa siya katangkad, nawawala ang bata, hindi ba siya nag-aalala sa ganitong malaking bagay? Siguradong unang-una, hihingi siya ng tulong sa'yo. Ako ay isang ina, maniwala ka sa akin. Bakit pare-pareho ang suot ng mga bata, Ginoo Gu? Matagal ka nang namumuhay ng maganda, yung mga ganitong damit, bibili ka ng buo sa palengke, mura at komportable, ganyan ang suot ng mga bata sa nayon. O kaya, ano sa tingin mo, Ginoo Gu? Ako si Joe Yinga. Wala. Pasensya na. Ako na ang nag-isip ng labis. Tama ba, Ginoo Gu? Huwag ka nang mag-isip pa ng sobra. Aalis na ako para alagaan ang mga anak ko. Grabe, ang delikado. Halos mapahiya na tayo. Mommy, sa wakas, nakabalik ka na. Anong ginawa mo? Mga baby, maging mabait kayo, at manatili sa ospital ng 2 araw. Ayos ba? Itong Gu, si Ginoong Gu, ang naghanap sa mga bata, talagang malaki ang eksena. Ang mga anak ng mayayaman, ay talagang iba sa atin. Sobrang naiinggit ako. Pasensya na, pwede bang mag-ingay ka ng bahagya lang? Public lugar ito, hindi ka nag-iisa dito. Sabi mo mag-ingay ng bahagya, gawin mo. Pero ang mga anak ko, nakatulog sila, nagtutalag pa sila, ang mga anak mo. Titingnan ko ang mga anak mo, lahat sila ay mga walang kwentang tao. Sasabihin ko sa iyo ngayon, ang talagang mahalaga, ay itong si Ginoong Gu, na naghahanap ng 5 sanggol. Nakikita ko ang mga anak mo anong halaga ng mga batang ito? Bakit ganyan ka makipag-usap? Pwede bang may kaunting katwiran? Bakit wala akong katwiran? Tingnan mo ang 5 batang ito. Lahat sila'y mukhang nagugutom. Mukhang mga api at mahirap. Simula ngayon, mukhang wala na talagang pag-asa. Mayaman ka. Pumunta ka sa mamahaling silid ng ospital. Walang kakayahan. Mas mabuting manatili ka rito. May kalidad ka ba talaga bilang tao? Wala namang mali sa sinasabi nila. Kayong 5 batang hamon. Wala pang ang ama ng ipinanganak. Tawag sa inyo'y ligaw na anak. Hindi talaga buhay ang tawag sa kanila. Kung may reinkarnasyon man, sana'y tulad ko, nakatira sa Marangyang ospital. Magpahinga kang maayos at tahimik. At humihipo ka pa rin sa akin. Ako ang tagapagligtas ninyo, 5 batang hamon, na nagligtas sa inyo. Tingnan mo, ganito, nang haharap pa sa harap ng mga bata, ganito mong pagtuturo sa mga anak mo. Magiging maganda ba? Sa tingin ko, ikaw kung ang haligi sa taas ay hindi tama, ang nasa ibaba ay lilingon. Sobrang nakakaabala talaga silang dalawa. Xiaoyi, mag-isip ka ng paraan, para mapahinto silang dalawa. Xiaoyi, hindi ka ba marunong magtawag ng kidlat? Tawagin mo sila ng kidlat, ang ganda mo. Sundin ang utos agad-agad. Di ka talaga nagsasawa sa anak ko. Anong nangyayari? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Anong ito? Siguradong kayo ang mga batang hamak na ito. May ginawa kayong masama sa akin. Ikaw, mommy, masamang babae, gusto tayong saktan. Anong ginagawa nyo? Nagsisigawan. Bayaw, tingnan mo itong 5, walang asal na mga bagay. Sila na nga ang maingay, sila pa ang nag-blame sa iba. At saka, itong mga munting demonyo, hindi ko alam anong mahika ang ginamit nila, para manakit dito. Sila ay isang grupo ng mga walang ama at walang pera. Bata, bakit nandyan ka pa at nagmamaganda? Sino ba talaga ang nagtatapon ng sisi? Kakausap ko lang sa maayos. Binigyan pa kita ng saging. Hindi ka lang nakinig. Sa halip, sinabihan mo pa ang anak ko. Sabi ko na, ganito ang karaniwang silid pagamutan. Kung may kakayahan ka, pumunta ka sa Marangyang silid pagamutan. Joe Ziner, tulungan mong ayusin ang mga bata. Lilipat tayo sa Marangyang silid pagamutan. Mommy, ang ganda ng Marangyang silid pagamutan. Oo nga. Sa wakas, hindi na tayo kailangang magsiksikan sa pagtulog. Salamat, Ginoong Gu, sa paglipat sa amin ng kwarto. Isa kang mabuting ina. Itong 5 bata, ay napakamabait at kaakit-akit. Kung ako ang may 5 anak, sana'y maging malusog at masaya sila, katulad nila. Hindi ako kasing galing mo. Isa akong walang silbing ama. Pasensya na. Sa totoo lang, ako'y makasarili. Ngunit wala akong magawa. Hindi kayo maaaring magkaalam ng ama at anak. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Ginoo Gu. Kung makita mo ang iyong 5 anak na kambal, paano mo sila tuturuan? Anong klaseng kabataan ang nais mong ibigay sa kanila? At buhay na mayroon sila? Siyempre, ituturo ko sa kanila ang kaalaman sa negosyo. Sa hinaharap, mamamana ng aking mga anak ang yaman ng pamilya Gu. Siyempre, kung gusto ng mga anak ko na maging masaya, sasama ko rin sila sa paglalaro. Bibigyan sila ng pinakamainam, pinakamasayang pagkabata. Hindi pwede. Hindi ito pwede. Joe Yinga, maging malinaw ka na lang.
para sa kinabukasan ng bata, na maging malaya, hindi maapektuhan ng pera at katanyagan. Huwag ka sanang mag-isip ng mga bagay na, mga ama at anak na nagkikita. Si Lao Liu, dahil ang tao sa larawan, ay hindi na makilala. Kailangan nating hanapin si Zhou Ying. Ito ang aking sertipiko ng kasal. Hanapin natin base dito. Ginoong Gu, ang ginang sa larawan. Medyo kamukha niya si Zhou Ziner. Pareho sila ng kanyang ina. May moles sila sa leeg. Medyo kamukha talaga. Medyo kamukha talaga. Hindi kamukha. Kahit pa tumaba ako ng 200 libra, hindi ako magiging ganito itsura. Talagang hindi ito katulad. Sige na, Lao Liu, mukhang pareho tayo. Nagkamali. Dati, nagkaroon din ako ng ganitong hindi pagkakaintindihan. Pero sa loob ng 5 taon, paano magiging ganun kalaki ang pagbabago ni Zhou Ying? Ikaw ang nagkamali. Tara na, sundan natin si Zhou Ying. Oo, Paulem. Ingat ka, Ginoong Gu. Nagsimula nang makapansin si Guyanbin. Kailangan nating gawin ito sa kanya, bago malaman ang katotohanan ng mga pangyayari. Kailangan kumita ng pera, kasama ang aking mga anak, tayo ilalayo. Bilang isang tagapaglinis, tiyak na hindi ako kikita ng marami, kaya't kailangan kong gamitin ang pagkakakilanlan ng isang manggagamot para kumita. Ako si Mazige, magbubukas muli ang aking klinika, maaaring kailangan ko ang tulong mo. Ay naku, yung klinika mong siya, sa wakas, muling nagbukas. Tingnan mo ang tindahan, tingnan mo rin ang loob, nilinis ko na ito. Walang problema, kaya magsimula na tayo, sige. Tama. Tulungan mo akong makahanap ng mataba, ayos lang. Zhao's Clinic. Ito ba ang sinasabing mahusay na doktor? Kapatid, parang palagi siyang paborkay. Sampang Zhou Ziner. Dahil sa magandang katawan niya, maganda ang itsura, kaya alam mong malapit sa tao. Sana'y mamatay na lang. Kung magagawa kong makipag-ugnayan sa doktor, para mapagaling ang binti ng kuya ko, hindi ba't magpapasalamat siya sa akin? At magkakaroon ako ng pagkakataon, baka makapag-angat pa, maging Ginoong Gu. Uy, bayaw. Tama, iyon ang sinabi ko sa iyo dati, tungkol sa klinika ng mga albularyo. Kakaalam ko lang na nagbukas na siya, yung mahusay na albularyo sa loob. Sinasabing si Watu na muling nabuhay. Walang tao sa mundo na hindi mapapagaling. Nasakit na hindi kayang gamutin. Tara na, magmadali na tayo. Dali, pakin-iyas na kayo, pakawalan niyo na sila. Ito. Banal na doktor, sa wakas, nabuksan mo na ang pinto, sa wakas ay nakita na namin kayo. Pakicheck na ang binti ng aking bayaw, 5 taon nang nasaktan ang kanyang binti, hindi pa rin ito gumagaling. Hindi ko siya magagamot, magsialis na kayo, hindi ko siya magagamot. Hindi nagagamot ang mga pasyenteng dumadayon. Ano bang klaseng manggagamot ka? Hindi ka man lang nagtatanong. Walang sinabing sakit, tinataboy mo lang ang tao. Sa tingin ko, ikaw ay isang walang silbing doktor. Bayaw, talagang siya ay isang manggagamot, maniwala ka sa akin. Siyempre, isang Diyos ng medisina, medyo kakaiba ang ugali, hindi na ito nakakagulat. Sige, ayos lang. Anong mga kondisyon ang gusto mo? Kaya kung ibigay ang lahat, basta't magalingan mo ang aking binti. Walang kondisyon na kailangan. Hindi magagamot ay hindi magagamot, mabilis, umalis na tayo. 500,000, Biyernes na doktor, 500,000 ay sapat na para bilhin. Ang tindahan mo, makagagamot ba? 500,000. Ako ay nagagamot at tumutulong sa mga tao. Hindi nagbebenta ng gamot. Sino ang sinisira ko? Hindi magagamot. 5 milyon. 50 milyon. Basta't magagamot mo ang aking binti, 50 milyon, walang bawas. Kung meron akong 50 milyon na ito, makakapag-uwi na ako kasama ang mga anak ko. Diretso na kaming aalis dito. Sige, sige, hihawakan ko ang pulso mo. Maghintay ka lang. Pupunta ako para kumuha ng gamot.
Ubusin mo lang ito. Gagaling ka na. Uminom ng isang tableta araw-araw. 10 araw na tuloy-tuloy. Gagaling ka na. Mabilis kang uminom ng tubig. Dozier. 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 Tiyak na ikaw nga iyon. Paano ka nandito? Ako. Nandito ako. Para mangloko ng pera. Ikaw, talaga namang hindi ko inasahan. Na nandito ka at naghihintay sa amin. Sabi mo, nakipagsagwatan ka ba sa doktor na ito? Sagwatan, anong sinasabi mo? Huwag kang magbula-bula. Ako. Nandito ako para magtrabaho para sa doktor. Alam niyo naman lahat na may 5 anak akong dapat alagaan. Yung sahod mo bilang tagalinis. Sapat na ba iyon? Akala mo mapapaniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Isa kang manloloko ng pera. Hindi ako ganun. Tito, kumusta ka? Bakit ka nagsusuka ng dugo? Ayos, ikaw, Dozier. Nakikita kong hindi lang ito para sa pera, kundi para paalisin ang buhay ng asawa ko. Ngayon, magrereklamo na ako sa pulis. Ipapasok ka sa kulungan, para magdusa ka roon. Bakit nangyari ito? Bakit siya nagsusuka ng dugo? Mahal na manggagamot, baka mali ang gamot na ibinigay mo. Ito. Paano mangyayari yun? Hindi. 3 piraso ng ginseng at 5 piraso ng Wollingzi, di ba? Tama ba? So, nagkamali ka sa pagkuha ng gamot. Ang ginseng at Wollingzi ay hindi pwedeng sabay kainin. Kainin mo silang sabay. Hindi kakayanin ng mga organo mo. Kaya siya nakalabas ng dugo. Ito. Ikaw. Isa kang walang kwentang doktor. Hindi ako makabangon ngayon. Hindi lang ako makabangon. Wala na akong lakas. Kailangan ko nang gumamit ng mga karayom. Mahalaga ang iligtas ang tao. Ikaw ay isang nakakasuklong na tagalinis. Anong balak mo? Gusto mo bang patayin ang aking bayaw? Kung hindi ka pa bibitaw, talagang mamamatay na siya. Habulin mo siya. Nakatakot naman. Hindi ba't masama to? Pinawisan ako ng todo. Ay, saan ka pa noong 5 taon na ang nakalipas? Noong higit sa 200 libra, ang dami ng pawis. Itong pawis na ito, hindi talaga mahalaga. Huwag mong sabihin. Ano ang sinabi niya? 5 taon na ang nakalipas, higit sa 200 libra ka. Ako. Kaya ikaw. Hindi. Ako, talagang hindi. Joe Yinga, Ginoo, hindi ko naman. Sinasabi sa iyo dati, huwag kang magkamali ng akala. Sinasabi lang niya ang mga kalokohan. May astigmatism itong taong ito. Mataas na astigmatism. Kaya doble ang tingin niya sa mga bagay. Kaya akala niya ay 200 libra ako. Oo. Ako may astigmatism. Uy ikaw, nasaan kayo? Saan kayo galing? Bayaw, huwag kang mag-isip ng masama. Paano naman siya magiging kapatid ko? Yung si Joe Yinga, yung matabang babae. Paano siya magiging? Kahit sa katawan o sa mukha, na ganito kaganda. Si Joe Yinga ay isang mataba at patay na baboy. Nakikita ko si Joe Zimmer, ay gustong pumatay at magnakaw. Kailangan natin siyang ipadala sa kulungan agad. Hindi pwedeng mangyari iyon. Ikaw at si Joe Yinga sa marriage certificate, ay sobrang magkamukha. Sa malapitan, magkamukha rin ang mga mukha nila, at pareho silang may 5 anak. Sila ay mga kambal na magkakapatid. At ikaw pa ang dumating noong araw ng aking paghihiwalay. Nangyari ito. Saan ka pa makakakita ng ganitong swerte? Sabihin mo. Ikaw si Joe Yinga. Ba't ganito? Ako. Diyos ko. Sino ang makakatulong sa akin? Anong dahilan ang mahanap ko ngayon? Anong gagawin ko ngayon? Magsalita ka. Ako. Hindi mo sinasabi. Ipinapalagay kong sumasang-ayon ka. Ako. Joe Yinga. Talagang iisang tao lang. Tama ba? Kung aaminin mo ngayon, maaari kitang patawarin. Sama-sama tayong mabuhay ng maayos. Seryoso siyang nagsasalita. Parang totoo ang kanyang nararamdaman. Ginoo Gu, nahanap na po ang ginang. Nahanap na. Oo, Ginoo Gu. Nasa bahay na po ang ginang. Nasa Gu pamilya na siya. Tingnan niyo po, Ginoo Gu. Ilang beses ko na po itong sinabi sa inyo. Kapasakal niyo lang po sa kamay ko. Ay, talaga naman. Pasensya na. Uuwi na tayo. Uy, Ginoong Gu, nakalimutan mong kunin ang gamot mo. Ang gamot na ito ay para sa 7 araw. 1 beses sa 1 araw.
Tama ba, Ginoong Manggagamot? Oo, oo. 你说的都是对的。 Ginoong Gu, kailangan mong uminom ng gamot ng maayos. Pagkatapos ng 7 araw, tiyak na makakatayo ka. Kailangan mong maniwala. Maniwala ka sa manggagamot. Bayaw. Hintayin mo ako. Ako pa ang nagdala sa iyo sa klinika ng manggagamot. Kailangan mong magpasalamat sa akin. Joe Ziner, ikaw, napakabastos mong babae. Lumayo ka sa bayaw ko. Ginoong Gu, tanggap ko na ang tawag kanina. Sinasabi na medyo makulit ang anak ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Magsimula na kayo. Naghihintay pa ang misis sa bahay. Talagang kailangan kong bumalik para makita si Joe Yinga. Pero bakit ngayon? Gusto mong bumalik sa ospital kasama siya para tingnan ang mga bata. Sama-sama tayong pumunta. Ay, tumigil. Anong ginagawa nyo? Dito tayo sa ospital. Bakit kayo naglalaro dito? Sa loob. Mommy, pasensya na. Hindi kami pinapayagan ng nurse na lumabas. Sobrang nababato lang kami. Mommy, wala ka dito. Bored na bored kami. Kayo, ayusin nyo na ang mga kama nyo. At saka, yung mga panyong sa saging, kunin nyo na. Alam nyo ba? Nasira na yung unan na to. Kailangan mong magbayad ng pera. Ah, naiintindihan ko na. Aalis na kami ngayon. Mama, huwag kang galit. Ayos lang. Itong mga bagay, pangako ni Tia na papalitan niya. Hindi mo na kailangan ganyan. Ginoong Gu, walang kaayusan, di ba? Mga bata lang naman. Nag-aaway at naglalaro, masaya at masaya. Iyan ang pagkabata, walang anuman. Salamat, gwapong Tiyo. Ikaw ang pinakamaganda. Walang anuman, pero, kailangan pa rin ninyong makinig sa nanay. Alagaan ang katawan. Pagkatapos ninyong makauwi, bibigyan kayo ni Tiyo. Maghanda ng isang sorpresa. Yay! Napakabait ng tito. Hindi pa kami nakakita ng sorpresa. Sila mula pagkabata, ay hindi nakaramdam ng pagmamahal ng ama. Sa totoo lang, ang ganitong tatay na si Guyanbin, ay hindi rin masama. Ginoong Gu. Nandito na ang ginang. Dumating na, iyan. Kaya ito na ang gusto mong matabang babae. Ayos lang. Kung hindi titingnan ng mukha, para sa akin 2 taon na ang nakalipas. Parang pareho lang. Bigyan mo. Kainin mo. Susunod. Nasa akin na ang bahala. Kumusta? Parang hindi ba? Ikaw noong 5 taon na ang nakalipas, para kang kopya ng dati. Tandaan mo, simula ngayon, ikaw, ay si Joe Yinga. Magandang pagkakataon. Mayroon na tayong salitang ito, si Guyanbin ay magtatanong ng kahit anong bagay, maaari kong ipaliwanag ng maayos, tulad ng totoo. Sa wakas, natagpuan kita, talagang makasarili ka. Tumakas ka kasama ang 5 bata. Tinanong kita, bakit ka tumakas noon? Hindi ako tumakas. Hindi tumakas. Bakit mo ako pinabayaan? Bakit hindi mo ako pinirmahanan ng diborsyo? Tamad ako. Nasaan ang mga anak ko? Ibalik niyo ang mga anak ko sa akin. Nagpunta sila sa labas maglaro. Hindi pa sila bumabalik. Sasabihin ko ang totoo sa'yo. Sila, pinadala ko sila sa ibang lugar para mag-aral. Sila ang mga anak kong isinilang. Siyempre, hindi ko sila ibibigay sa iyo. Handa ako. Umalis nang walang dala. Bakit naman? Sila rin ay mga anak ko. Dapat nilang maranasan ang presensya ng ama. Bibigyan kita ng 50 milyon. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi pwede. Ano? 50 milyon. Ano pang pakialam dito? Wala nang pakialam. Kung makuha ko ang 50 milyong ito, tatakas na ako. Hindi pwede. Bigyan mo ako ng 100 milyon. At kailangan mo akong bigyan ngayon din. Masaya ang pakiramdam. Ikaw, babae, talagang pareho ka pa rin ng dati. Nakakainis. Ipinapasa ko na sa iyo. Sandali, Ginoong Gu, kailangan mong mag-ingat. Chang Tang, huwag nang huwag mong ibigay ang kustodiya. Kung hindi, lahat ng ginawa ko, ay magiging sayang lang. Ginoong Gu, tingnan mo si Inor sa linggong ito. Napakalalim ng kanyang isip. Kailangan natin, unang pumirma ng diborsyo. Kung sakaling ilipat mo ang 100 milyon, baka magbago siya ng isip. Mawawalan tayo ng lahat. May katwiran.
Basta magpirma ka lang ng annulment namin. Ibibigay ko sa'yo ang 1 bilyon. Pirma. Ginoo Gu. Bakit ang pagsusulat ni Joe Yinga? Ang pangit naman. Ganito rin ba ang dating pagsusulat niya dati? Narinig ko na iyon. Ang buhay ng taong ito, hindi magbabago ang sulat. Ito talaga ang kanyang sulat. Naaalala ko rin. Hindi ganyan ang sulat mo dati. Si Ginoong Liu, ito si Ginoong Gu. Ihahanap ko na ngayon, mga tala ng ginang dati. Tama nga, ikaw ay isang sinungaling. Nangangahas ka pang lokohin ako. Sasabihin ko sa iyo. Walang sino man ang manggahas makipaglaban sa pamilya ko. Nangangahas kang lokohin ako. Papaluhurin kita sa mundong ito. Walang lugar na mapagtayuan. Nagkamali ako. Totoo nga. Lumapit kayo. Hilahin siya palabas. Sa kabutihang palad, matalino ako. Kung hindi, mawawala ang karapatan sa pagpapalaki sa mga bata. Nawawala na sana sila. Ziner, salamat sa iyo kanina. Pasensya na, Ginoong Gu. Nabulag ako ng mandarayang iyon. Nabulag ako. Walang anuman, Lao Liu. Hindi mo rin naman ito kasalanan. Ziner, bakit ang bait-bait mo sa akin? Noong dati, noong nakaraan, hindi mo ako pinapansin. Pero iniligtas mo ang buhay ko. Kagagaling lang sa pagtulong mo. Ako. Salamat sa iyo. Ginoong Gu. Nako. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Sabi nga ng kasabihan, sino bang dalaga ang walang pag-ibig? Hindi tama. Ano bang iniisip ko? Ito ay bahagi ng aking tungkulin. Dapat kong gawin ito. Sige, mauna na ako. Nang ako ay na-drown. Kahit na ilalantad mo ang sarili mo, kailangan mo pa rin lumabas para magdala sa akin ng tubig. Ngayon ay ganito mo akong tinutulungan na makatipid. Bakit? Isang sagot lang ang mayroon. Ay, si Lao Liu, bakit sa tingin mo siya tumakbo? Dahil, tungkulin ni Ginang, Joe. Mali. Uliting sabihin. Dahil, Ginang, Joe, mabait ang puso. Sa tingin niya ito ang nararapat gawin. Walang dapat ipagpasalamat. Mali na naman. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hindi ba? Gusto ka ni Miss Joe, Ginoong Gu. Ayos na. Patawarin kita sa pagkakamali mo. Magpatuloy ka na sa paghahanap. Sige, maghanap ka pa. Tandaan mo, ang mga mata ngayon ay dapat maging malinaw. Oo. Mommy, anong nangyari? Bakit ang pula ng mukha ko? May lagnat ka ba? Saan ka ba nagkakaroon ng lagnat? Pabilis ng tibok ng puso, puno ng kulay ang mukha, at medyo wala sa sarili. Ano kayang sintomas ito? Oh, alam ko na. Ito ay tipikal na pagkaka-inlove ng mga dalaga. Alam na namin. Mommy, nagkakaroon na ng boyfriend. Ang ganda, Uncle. Bumalik na kami. Welcome back. May inihanda si Uncle para sa inyo. Isang surprise na party. Yung asul na regalo. Para kay Joey. Ang dilaw na regalo ay para sa Martes. Ang berdeng regalo ay para sa Miyerkules. Ang pula ay para sa Biyernes. Salamat, gwapong tiyuin. Ang tiyuin ay napabait. Salamat sa iyo, Ginoong Gu. Hindi ko akalain na ganito kaseryoso ka sa kanila. Talagang masaya sila. Walang problema. Sa totoo lang, mas gusto kong makita kang masaya. Ikaw, masaya ka ba? Ako. Masaya rin ako. Josie, ikaw, mapanlin lang na babae. Naglalakas loob kang agawin ang bayaw ko. Maghintay ka at makikita mo. Bayaw, inumin mo ang basong ito ng tubig. Ikaw na ang babae ko.
Sige na, umalis ka na. Joey, ninakaw mo pa ako ng gamot. Kuya niyo, tunay kong mahal ka. Alam mo iyon, mas bagay ako sa'yo kaysa sa kapatid ko. Huwag mo ring isipin, yung si Joe Ziner na mapanlin lang. Talagang mahal kita. Kayo. Anong nangyari, Joe Hinga? Nakita mo siya kasama ang ibang babae. Bakit ka nalungkot? Ziner. Huwag kang magkamali. Siya ang nagbigay sa akin ng gamot. Umalis ka dito. Ziner. Gusto mo bang tulungan ako? Kung ayaw mo, dalhin mo na lang ako sa ospital. Ziner, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang responsibilidad. Nanay. Magandang tito, nanay. Anong ginagawa ninyo? Kami, ako. 8mm. Mga baby, ano sa tingin nyo? Gwapong tito, kumusta ang pagbisita ninyo? Kami ang pinaka-inaabangan namin ay si magandang uncle. Hindi tama, daddy. Sige, kaya, daddy, bigyan kayo ng bakasyon. Saan man kayo gustong pumunta, pumunta kayo. Sige na, yehey. Yehey. Umalis na sila. Anong nangyari? Mukhang mabuti si Guyanbin. At handang protektahan ang kabataan ng mga bata. Sa usapin ng pagpapalaki sa anak, mayroon kaming puwang para mag-usap. Anong iniisip mo? Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa'yo. Anong bagay? Ang katotohanan o sa bahay na lang, gamit ang pagkakakilanlan ni Joe Hinga, sabihin mo na lang sa kanya ng harapan. Kung malaman niyang andyan na ang asawa at mga anak, tiyak na magiging masaya siya. Siyempre. Sige na nga. Wala namang masyadong bagay. Guyanbin. Ako si Joe Hinga. Ngayong gabi, magkikita kami sa bahay. Napakabuti. Sa wakas ay makikipaghiwalay na siya sa akin. Sa ganitong paraan, maaari na akong maging responsable kay Ziner. Lao Liu. Magsagawa ng bagong kasunduan sa paghihiwalay. Ngayong gabi makikita ko si Joe Hinga. Agad akong pipirma para sa diborsyo. Alam ko na itong mapanlinlang na babae, walang mabuting intensyon. Bakit siya pumunta sa bahay ni Joe Hinga? Joe Ziner. Sinira mo ang magandang pagkakataon ko kahapon. Hindi kita palalampasin ngayon. Nandito ka na. Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa'yo na ako si Joe Hinga. Ang mga anak ko ay sa'yo rin. Asawa mo. Ikaw. Kaya pala ikaw si Joe Hinga. Sabi ko na nga ba, ang galing mong mangakit. Paano ko naman ikaw iiwan? Paano ko papayagan na makipag-ayos? Ang bayaw sa'yo. Bayaw. Ay akin. Joe Hinga. Hindi ka makakatakas. Hindi pwede. Kung ganito ang mangyayari, sigurado akong mawawalan ako ng dugo. Kailangan munang isara ang mga ugat. Bayaw. Joe Yai. Bakit ka nandito? Ako.
Nais ko lang sanang makita ang ate ko, kaya't napadpad ako dito sa bahay niya. Nasaan ang ate mo? Wala siya, nandito lang ako mag-isa. Hindi ba? Parang narinig ko ang tunog ng tubig kanina. Bayaw, nakamali ka ng narinig. Paano magkakaroon ng tunog ng tubig? Pero, nandito tayo sa probinsya, hindi maingay ang bahay. Baka tunog mula sa katabing bahay iyon. Hindi tama, may tunog nga. Joey nga. Lao Liu. Ziner. Lao Liu. Ziner. 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 Ziner, bakit ka nandito? Ano ba talaga ang nangyayari? Magpakatatag ka, ha, Ziner? Guyanlin. Ako. Ziner. Ziner. Ziner, nanay, anong nangyari sa'yo? Nagdurugo si nanay. Ito ang gamot ko para sa pagdurugo. Mama, bilisan mo nang kumain. Mama, bilisan mo nang kumain. Ziner, anong gagawin ko? Mama, hindi ko maipasa. Wala na ta. Ang galing, nilunok na ni nanay. Tinuruan ako ni nanay. Ganyan lang, hindi na magdudugo si nanay. Ano ang gagawin? Nagdudugo pa rin si nanay. Ziner. Ziner. Guyanlin. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ako. Huwag ka munang magsalita. Huwag ka munang magsalita. Ziner. Ziner. Direktor Gu, dalhin mo ang misis sa ospital. Ziner. Guyanlin. Ako si Joey nga. Sila. Siyempre, ito ay iyong anak. Tama. Nakapagbawas na ako ng timbang. Ang gusto ko sana, ay dalhin ang mga bata at umalis. Ngunit sa mga araw na kasama kita, napagtanto ko, na ikaw. Hindi ito ang inaasahan ko. Isa kang napakabuting ama. Kaya, dinala kita sa bahay. Nais kong ipaalam sa iyo ang katotohanan, bilang si Joey nga. Ang galing. Mahal. Tatay. Mrs. Mga anak. Uuwi na tayo. Sige. Ito ang gamot na binigay ko sa'yo. Hindi mo ba ito ininom sa tamang oras? Nasa paghahanap lang ako sa'yo noon. Nakalimutan kong kumain. Pasensya na, mahal. Ang kanyang binti, matutulungan pa. Pero kailangan ng seahorse extract. Pero kakaunti lang ang gamot na to. Kahit ako, hindi ko alam kung saan makakakuha nito. Tiyak na gagalingin ko ang iyong hita. Maniwala ka sa akin. Salamat, asawa. Akala ko hindi ko aakalain. Si Joey ay nandito sa loob ng maraming taon. Nagumagastos ng napakataas sa pamilya ko, at nakabili pa ng mahal na hemein. Ngayon, ano man ang mangyari, kailangan kong makuha ito. Mama at Papa, bumalik na si Joey nga. Mabilis kayong bumalik, saan man. Ang posisyon ni Ginang, Go, dapat ay akin. Hinding-hindi, natin dapat hayaan si Joey nga na makuha ito. Joey nga, bakit ka nandito? Joey, mga nangyari dati, hindi ko na ito isasama sa'yo. Alam kong may hawak kang seahorse. Basta't ibigay mo sa akin ang bagay. Yung mga balak mong ipahamak ako, ay magiging wala na. May hawak akong seahorse, pero hindi ko ito ibibigay. Umalis ka na. Joey nga, tingnan natin. Bayaw, katatapos lang dumaan ni ate. Sabi niya kailangan niya ng seahorse extract. Mukhang kailangan itong gamot. Mahalaga kay ate ang bagay na to. Pero ayos lang, meron akong
Kapatid na lalaki, gusto kong tulungan si ate na makuha ang gamot. Kita tayo sa Hot Spring Hotel. Lao Liu, mag-check ka sa Seahorse na, kung nasa kay Joey Ike ba yun? Oo. Malambot, asawa. Kailangan mo ba ng Seahorse? Mahalaga ang Seahorse para sa akin. Pero huwag mo nang alalahanin to. Kaya ko na ito mag-isa. Gusto kong gamitin ang aking kakayahan upang pagalingin ang iyong binti para makabawi sa aking pagiging makasarili at sa aking pagkakasala sa iyo. Ayos lang iyon. Mayroon akong kaunting gawain sa opisina ngayon. Kaya hindi kita masasamahan. Asawa, alam ko na. Sa totoo lang, ang naunang paggamot, kasama nitong hippocampus, makakabangon ako muli. Magbibigay ako sa iyo ng sorpresa. Bayaw, nandito ka na. Matagal na kayong naghihintay sa akin. Anong gusto mong makuha? Basta ibigay mo lang sa akin ang hippocampus. Ano mang kondisyon, bahala ka. Isa lang ang kondisyon ko. Pakasal ka sa akin. Alam mong gaano ko kamahal ang gamot na to. Sobrang taas ng katapatan mo. Sige. Basta't ibigay mo sa akin ang Seahorse. Ikaw ang ginoo ng pamilya ko. Guyanlin, ano man ang dahilan mo na magpapaupo sa ibang babae sa iyong mga hita, hindi kita mapapatawad. Lalaki lang naman. Ayoko na. Ikaw, masamang babae. Huwag kang gumalaw. Kayo mga batang ito, nasa siren nyo ang aking plano. Atali siya. Ikaw, masamang babae, hintayin mo na lang bukas. Bukas may mga tao na mag-aalis nito sa'yo. Kakaiba. Itong Seahorse. Bakit ang init matapos kumain ng paa? Hindi pwede. Kung ganito ang uuwi mamaya, siguradong mahahalata. Hindi na makakapagbigay ng sorpresa sa misis. Itay, anong nangyari sa'yo? Babe. Kumain si Itay ng gamot na ito. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko ngayong gabi. Hindi na ako makakauwi. Hindi na ako makakapagbigay ng sorpresa kay mommy. Ganito. Nasa hotel ako. Magpapabook pa ako ng isa pang kwarto. Magstay magdamag. Uuwi na kayo. Babalik ako bukas para sa inyo. Ayos ba? Ayos. Tara na. Siguradong si Itay yan. Hindi na ako makapaghintay. Tumayo ka, Itay. Ano kaya ang hitsura? Nakita ko na si Itay, na nakatayo sa larawan. Ang gwapo niya. Ang ganda. Si nanay ay tiyak na matutuwa. Kapag nakita niyang nakatayo si Itay, ang ganda, ang galing. Tara, buksan na natin ang pinto. Daddy, hindi ka na ba okay? Bakit hindi ka pa rin tumatayo? Oo nga, may mali ba? Pero si Hema ay dahil sa gamot na ito, ang galing. Bakit hindi pa rin makatayo si Itay? Mga anak, sino ang nagsabing hindi makakatayo si Itay? Wow! Tara, hanapin natin si Mommy. Gusto kong bigyan siya ng isang sorpresa. Sige. Mama, umalis na si Papa. Asawa. Asawa. Siguradong nasa kusina si Mama, Nanay. Ngayon, naghahanda na si Mommy ng masarap na gamot. Tara, pumunta tayo sa kusina. Tara. Naiintindihan ko na. Siguradong nagbibilang ng pera si Mommy. Paborito ni Mommy ang mga gintong bar. Tara na, hanapin natin siya. Mabilis tayong hanapin si Mommy. Magandang araw. Ang numerong tinawagan mo ay naka-off.
Kung kailangan ng putulin, mas maging malinaw ang paghihiwalay. Guyanbin. Kahit na isa kang gago, pero isa kang mabuting ama. Naniniwala ako sa'yo. Alagaan mo ng mabuti ang bata. Guyanbin. Mula ngayon, ang ating tulay ay tulay. Ang daan ay daan. Ako si Joey na sa buhay na ito. Hindi pa nakaranas ng saya at ligaya. Buhay ng pagiging single. Mama, lumabas ka na. Umalis na si Papa. Mama. Nakapaghilom na si Papa. Nakatayo na si Papa. Umalis na si Mama. Bakit hindi man lang nagsabi si Mama na aalis siya? Ano ba talaga ang nangyayari? Si Ying ay hindi marunong magsalita. Aalis na lang. Daddy, baka inaapi si Mommy. Joey. Siya lang ang hindi gusto si Ying. Siguradong siya iyon. Umalis. Yung 5 batang yun, talagang walang manners. Yung si Joey yung walang disiplina, na itinuro sa kanila, hindi naman mabubuting tao. Dapat sana hindi ka nalang pinanganak, yung dituin ng malas. Tininan mo, nakakasakit sa atin. Joey. Sabihin mo, saan mo itinago si Inga? Bayaw, paano mo ako maasar ng ganyan? Hindi ako interesado kay Joey Sigurado ikaw yun. Ikaw ang nang-babuli sa mommy namin. Mga matanda ang nagsasalita, walang karapatang magsalita ang mga bata. Kahapon ng umaga, ayos pa kami. Pag-uwi namin sa gabi, nawala si Inga. Sigurado ikaw ang gumawa niyan. Si Bayaw ay hindi umuwi kagabi, para hanapin si Joey Kagabi, nakalak ako sa hotel dahil sa inyo. Ano ang magagawa ko? Kung ayaw niyong maniwala, tingnan niyo ang CCTV. Okay, sige, titingnan ko ang mga camera. Talagang hindi ikaw. Baka si Inga ay namimili. Naubusan ng baterya ang cellphone, kaya hindi natin siya mahanap. Tatay, kaya't bumalik na tayo sa bahay. Baka mamiss ko si Mommy. Hindi maganda yun. Tama, magmadali na tayo umuwi. Sige. Naiintindihan ko na. Mukhang si Joey siguradong nakita niya ang kahapon. Lahat ng nangyari sa akin at sa Bayaw ay nagkamali sa aming relasyon. HMPH, Joey kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo ito malalampasan. Agad. Ako na ang ginoo ng tahanan. Anong nangyari talaga? Hindi rin sumasagot sa tawag. Hindi rin nagre-reply sa messages. Biglang nawala lang siya. Pero, parang iniwan pa tayo ng pagkain. Parang hindi talaga siya umalis. Totoo bang nabuli si Mommy? Pero ang Mommy ay napakagaling. Walang sino man sa mundo ang makakapang-api kay Mommy. Tama, noong araw, si Mommy ay nasa bundok, nangangalap ng mga gamot. Madalas siyang nakakasalubong ng mga malaking itim na oso sa gubat. Kaya ni Mommy natalunin ang malaking itim na oso. Pinaghiwa pa ni Mommy ang itim na oso. Inalis ang mga laman loob nito. Gumawa ng gamot na alak para sa tao. Tama, walang sino man sa mundo ang makakapang-api kay Mommy. Sa ganitong paraan, umalis siya ng kusa. Walang makakapilit sa kanya na umalis. Ano bang nasa isip niya? Tatay, ayaw niyo na ba sa amin? Nanay. Joey bakit ganito? Bakit ka umalis? Kahit isang pagkakataon para pigilin ako, wala. Kuya, kahit nawala na si ate, nandito pa rin ako para sa'yo. Sa 5 taon nawala si ate, hindi ba't inalagaan kita ng maayos? Maganda ba ang pagkalinga ko sa'yo? 3 araw ka nang hindi kumakain o uminom. Baka masira ang katawan mo kung magpapatuloy pa ito. Umuwi ka na. Ayokong makita ka. Umalis ka na. Kuya Idlo, kahit ayaw mong makita ako, paano naman ang 5 bata ni ate? Paano ang kumpanya? Hindi mo na ba pinapansin? Hindi ako aalis. Kahit ano paman. Ako rin. Lunes, Martes, Miyerkules. Yung maliit nilang tiyahin. Oo, binubuli mo ang nanay namin. Pinayagan mong umalis si nanay sa amin. Wala kaming tiyahin na katulad mo. Isa kang masamang babae. Masamang babae. Umalis ka. Umalis. Umalis. Kayong 5 mga pasaway. Kapag naging ginoo na ako ng pamilya ko, tingnan niyo kung paano ko kayo aayusin. Kahit ano paman, kuya, ang kalusugan ang pinakamahalaga. Bago ka gumaling, hindi ako aalis. Pupunta ako ngayon para kumuha ng gamot para sa iyong kalusugan. Joey Joey.
2 gramo ng Wangpi, 4 na gramo ng Gopi. Joey nga, nandito ka pala. Akala ko umalis ka na. Nasa pintuan lang pala ng bahay, naghihintay ang TCM Clinic. Bakit? Nahanap mo talaga ang ganitong lugar, para lang hanapin ka ni Yanbin. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka hahanapin ni Yanbin. Magsawa ka na sa pag-asa. Kasama ko si Yanbin ngayon, ayos na ayos. Sa tingin ko, kamakailan lang siya napagod. Kaya dito ako para magbigay ng gamot, para mapalakas ang katawan niya. May iba pa akong lakad. Kung gusto mong magpakuha ng gamot, humanap ka ng iba. Joey nga, bakit hindi mo ako pinapansin? Akala mo anong klaseng tao ka? Sasabihin ko sa'yo, ang customer ay Diyos. Dumating ako, kailangan mo akong paglingkuran. Ayos ka, Joey nga. Anong ibig mong sabihin nito? Pinatataboy mo ako, di ba? Bukas ang pinto, hindi na ba kayo magnenegosyo? Tinitingnan niyo lang siya. Ganyan ba ang pang-aabuso sa mga customer? Kailangan niyo bang magpursige sa benta tuwing buwan? May 300,000 ako sa card na ito. Kung tutulungan niyo akong ayusin ito ngayon, itong walang buwang, magkakaroon kayo. Bawat isa, 150,000 ang card. Joey nga. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Ngayon na nag-iisa ka, ano ang mayroon ka para labanan ako? Ngayon, si Yanbin at ang buong mundo, nasa panig ko. Kunin mo ang kanyang ID at alisin mo ito sa kanya. Joey nga, huwag mo kaming sisihin. Mahirap na nga ang buhay ng mga ordinaryong tao. Ngayon, kahit na tinulungan mo kami. Sige na, huwag na lang makipagtalo sa kanila, mas mabuting maging tahimik. Joey nga, sabihin ko sa'yo, ang suot kong ito, ay isang limitadong edisyon ng ikli. Nagastos ako ng 5,000 piso, para dito. Kung hindi ka lulungod at humingi ng tawad ngayon, hindi kita patatawarin. Kumuha ng higit, sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayari. Kung hindi ka pumapit sa akin, paano naman matatapon ang gamot sa'yo? Kung may dapat sisihin, sarili mo ang sisihin. Ikaw. Sige, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Kayong dalawa, sampilan niyo siya. Sampilan niyo siya hanggang sa magmakaawa siya sa akin. Isang grupo ng maliliit na tao ang gustong manakit sa akin. Walang pinto. Basta't papayagan niyo siyang manatili dito, hindi kayo magiging masaya. Buwan-buwan, magbibigay ako sa inyo ng 10,000 piso. Bilang kabayaran, huwag kang mag-alala. Hindi namin hahayaan si Joey na manatili dito ng maayos. Sige na nga, wala akong gana makipag-usap sa inyo. Kung ayaw kumain ng pagkain, ayaw na. Isipin na lang na nagda-diet. Hindi talaga ako katulad nila. Kayong dalawa ang sobrang chubby. Sabi ng matandang direktor, kapag kukuha ng gamot, dapat malinis ang gamit. Para hindi mapunta ang kontaminasyon sa gamot, kahit ganun ka na. Sa klase na ito, baka hindi na makasakay. Batang babae. Palagi akong nakakaranas ng pagkahilo nitong mga nakaraang araw. Hindi rin ako makatulog ng maayos. Minsan pa nga, muntik na akong mawalan ng malay. Tulungan mo akong tingnan. Ano ba ang nangyayari sa akin? Ikaw kasi, ay kulang sa chi. Mahina ang tiyan at bituka mo. Ganyan. Magbibigay ako sa iyo ng isang race eta. Pagkatapos nitong pakulong, uminom ka ng isang kurso ng paggamot. Halos na ito. Magtiwala ka lang. Sige. Lola, yung gamot na ito, naka-prepare na ako ngayon. Dalhin ko na para pakuluan. Maya-maya lang ay magiging maayos na. Nandito ka sa lugar na ito. Uminom ka muna ng gamot. Tingnan natin ang epekto mamaya. Oo, ayos lang. Joey nga, maghintay ka na lang na matanggal ka sa trabaho. Malapit na tayong makakuha ng 500,000. Umupo ka dito at uminom. Lola, ay naku, anong nangyari? Joey nga, ikaw ang may gawa nito. Siyempre ikaw, maling gamot ang ibinigay mo. Ikaw ay isang hindi marunong na doktor. Gusto mo bang patayin ang tao? Lahat ito ay dahil sa iyo. Naiintindihan ko na, kayo ang dalawa. Alam mong nilagyan ko ng Baizo ang gamot, pero sinasadya mong ilagay ang Wang Lian. Nilagyan sa gamot, huwag kang magbula-bula. Joey nga.
Ano ka ba? Isa ka lang namamahala ng gamot. Gusto mo bang sirain ang aming PCM clinic? May nasawi na ba? Huwag kayong magbintang ng basta-basta. Nigel, iligtas lang ako sa kanya. Tingnan niyo nga ito. Yung walang pakialam sa lahat, yung tagapaggamot, namatay ang lola. Anong nangyari? Anong nangyayari? Ginoong tagapangasiwa, nandito ka na. Lahat ito ay dahil kay Joe Ying. Siyang nagbigay ng gamot at nag-check ng pulso sa ibang tao. At pinainom pa sila ng gamot. Ngayon, delikado na ang sitwasyon. Bang yung biula ka. Kami sa tradisyonal na medisina ng China ay nagagamot at tumutulong sa mga tao. Bakit ganyan ka? Basta-basta mong tinatrato ang pasyente. Wala kang karapatang maging doktor. Tara na. Direktor, naniniwala ka ba sa akin? Talagang kaya kong gamutin siya. Pahiram mo sa akin ang iyong karayom. Naniniwala ka sa akin. Hindi ko maibigay. Itong matandang babae ay naging ganyan dahil sa iyo. Gusto mo bang patayin siya? Joe Ying, gusto mo bang magdulot ng kamatayan? Kailan ka titigil? Joe Ying. Ito ba ay ang sinasabi na 12 karayom ng multo? Ang 12 karayom ng multo ay nawala na ng mahigit 3 dekada. Ang 12 karayom ng multo ay mga karayom ng pagbabalik buhay. Kahit na umabot sa pintuan ng kamatayan, pipilitin kong iligtas siya. Oh. Anong pintuan ng kamatayan? Lahat ng ito ay sarili kong pinag-aralan. Parang pusa na nakatagpo ng patay na daga. Lahat ng ito ay sarili kong pinag-aralan. Sawang pusa na nakatagpo ng patay na daga. Tagapangasiwa, huwag kang magpaloko sa kanya. Joe Ying, huwag kang magpaloko. Siya ang nagbigay ng gamot na nakakasama. Kaya nahimatay ang lola. Tama nga, siyang may kasalanan. Ihalo ang Baizu at Wang Lian. Tagapangasiwa, huwag kang maniwala kay Joe Ying. Tagapangasiwa, hindi talaga ako iyon. Naiintindihan ko. Baizu at Wang Lian. Ang dalawang gamot na ito ay pinagsama. Maaari nitong masira ang tiyan at tiyan. Kung seryoso, maaari rin itong magdulot ng palpitasyon at pagkahilo. Alam ko ang mga panganib nito. Hindi ito maaaring galing sa akin. Kayong dalawa. Nawalan ng dangal sa medisina. Kamakailan lang. Pinagsama pa ang dalawang gamot. Buti na lang at nahuli ko agad. Kung hindi na ako makakapag-ayos bilang isang tradisyonal na manggagamot. Hindi ko akalain. Kayong dalawa, nanghilikbi pa sa inyong katrabaho. Talagang masama. Tagapangasiwa, talagang hindi kami. Umuwi na kayong dalawa. Paano ako magsusuka? Joe Ying, hindi ko kailanman hahayaan kang pumili. Hindi mo ito magagawa sa buong buhay mo. Muling makipag-ugnayan kay Yanbin, ang asawa ng Go pamilya, ay ako lamang. Bayaw, nagluto ako ng paborito mong itim na kabute. Lumabas ka na, kumain ka na kahit kaunti. Ikaw na babae, talagang nakakainis. Pwede bang huwag mo nang guluhin si Itay? Magsimula ka nang umalis. Ang aming Itay, kami na ang bahala. Wala kang pakialam. Bayaw, maaari ka nang lumabas. Ito ang paborito mong pagkain. Nakahanda akong panatilihin itong mainit para sa'yo. Naghihintay ako sa'yo na lumabas. Masarap at mainit-init. Naisip ko na. Hindi na ako pwedeng maging ganito. Kailangan kong bumangon muli. Tatay, huwag mong kainin yan gawa ng masamang babae. Gumawa rin kami ng herbal na gamot para sa'yo. Itinuro yan ni Mommy. Kumain ka ng gawa namin. Alam ko na. Sobrang bait ko sa kanya. Paano niya mapipili itong mga batang hamak na ta? Gumawa ng masamang pagkain. Daddy, bakit hindi mo kinakain yung niluto namin? Daddy, may kailangan akong ayusin sa kumpanya. Wala akong oras para makasama kayo. Mamaya, ihahatid ko kayo sa paaralan. Tatay, ayaw naming pumasok sa paaralan. Hindi pwede. Kailangan pumunta. Ang saya, bayaw. Matagal na kitang hinihintay. Ginoo Gu, mga kailangang ihanda para sa pasukan. Nasunod ko na ang iyong utos. Handa na ako. Pwede na tayong pumasok. Daddy, kailangan ba talaga nating pumasok sa eskwela? Kailangan nating pumasok. Tandaan nyo. Kailangan talagang mag-aral at matuto ng kaalaman. Para sa hinaharap, makakamit ang tagumpay. Mabuting mamuhay. Kaya kailangan talagang pumasok sa paaralan. Oo nga, dapat kayong mag-aral ng mabuti. Sisikapin kong alagaan ang inyong tatay ng mabuti. Daddy, may isip ka namin. Umalis na kami. Sige na. Kuya, nandito tayo. Naka-experience tayo ng ganito. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko talaga. Mas maganda kaysa kay ate. Salamat sa iyong pagtitiis. Pwede na rin.
Yan din. Nandito na tayong lahat. Sama ka na sa akin pauwi. Makipagkita ka na sa mga magulang. Yung panahon na nag-self-isolate ka, madalas akong tawagan ng mga magulang ko. Nababahala sila sa'yo. Ayos lang. Babalik ako para ayusin ang mga bagay. Pupunta ako sa mga magulang natin. Ano ang sinabi niya? Hindi ako nagkakamali, di ba? Sabi niya talaga ang mga magulang natin. Mukhang tuluyan nang iwan si Yanbin kay Zhou Ying. Ang babaeng nakakaabala. Talagang napakabuti. Tunay na ako'y may malaking alindog. Yan din sa wakas ay nandito ka na, tayo na dalawa. Lagi kong inaasam ang araw na to, at ikaw pa talaga, Yike, ang maalaga, inaalagaan ka ng mabuti. Sabi ni Yike, na nakalabas ka na rin. Ay naku, sabi ko na nga, si Zhou Ying walang maganda sa kanya talaga. Sabi ko sa kanya dati, na kailangan niyang sagutin ako ng 10 beses. Ganyan ang batang yan, paano siya makakapantay sa anak namin na si Yike? Tama nga, mabuti si Yike. Tama ba? Kapag ikinumpara, alam na natin kung gaano kaganda ang pamilya namin. Ang ganda, ano? Tingnan mo si Zhou Ying. Wala talagang kaalam-alam sa paggalang sa nakatatanda at pagmamahal sa nakababata. Ganito lang, walang modaw na batang babae. Hindi siya magandang babae. Sa wakas ay nakita mo na. Ang galing. Sa wakas ay ni-acknowledge na ako ni Yanbin. Sige. Sa totoo lang, ito ang pinakamaganda. Haha. Nakahanda na ang pagkain. Kumain tayo ng sabay. Oo. Kumain muna. Yan din. Ito ang paborito mong longganisa. At ito ang gulay. Ito ay organic na gulay mula sa ibang bansa. Sadyang naghalap ako ng tao para bumili nito. Pwede rin. Huwag ka lang magpakaabala sa akin. Naalala ko, paborito mong kumain ng mga buto-buto. Maganda ang lutong mga buto-buto ni Mama. Subukan mo rin. Ay naku, nakikita kayong dalawa na masaya, ako at si Lao-Zhou, kaya't makakaasa na. Oo. Dahil magkakasama na tayo, hindi rin naman pwedeng maging ganito na walang pangalan, na naglilingkod sa'yo. Ay, kailan mo balak magdesisyon? Yan din. Bakit hindi muna tayo magpa-interview? Sabihin muna natin sa labas. Yan din. Bakit hindi tayo magpa-interview muna? Sabihin sa iba, na opisyal na tayong magkasama, tapos magpakasal na. Ano sa tingin mo? Hindi na kailangan. Diretso na tayong ikasal. Ano? Maaari rin. Nakahanda na ako sa lahat. Pakakasalan mo ako. Agad kong ipapaalam sa lahat ang balita tungkol sa ating kasal. Oh, ayos lang. Talagang maganda. Diretso na sa kasal. Lubos na pasasalamat kay Ginoong Go sa pagdalo sa panayam na ito. Ayon sa aming kaalaman, ikaw at Ginang, Zhou Yike, kayo ba ay opisyal ng magkasama? Si Ike ay ngayon ang aking kasintahan. Naghahanda na kami para sa kasal. Kung gayon, maaari bang itanong, Ginoong Go, ano sa tingin ninyo ang magiging opinyon ng iba tungkol sa inyo at kay Ginang, Zhou Yike, tungkol sa kasal ninyo? Bago pa man ito, ikaw at ang nakababatang kapatid ni Miss Zhou ay nagkaroon na rin ng kasal. Ako na ang bahala. May kasunduan ng pamilya Zhou at pamilya Go. Pero si ako at si Ike ay nagkagusto sa isa't isa. Mukhang magaling si Boss Go na nagagawa ng 2 anak na babae ng pamilya Zhou na laging nakapaligid kay Ginoong Go. Nagkamali kayo. Ang kapatid kong babae at ang asawa niya, bagaman may 5 taong kasunduan, ngunit mula sa unang araw ng kasal, siya ay ipinadala sa probinsya. Hindi kailanman nakasama si Yanbin. Nagsimula na ang buhay. Kung ganun, si Miss Yan Zhou, palaging kasama si Ginoong Go. Oo. Ang ate ko at ang bayaw ko ay nagpakasal. Sa loob ng 5 taon, ako ang nag-aalaga sa kanila. Ngayon ay nakita na rin ni Yanbin. Ang puso kong nagmamahal sa kanya. Sa wakas ay magkasama na kami. Ginoong Go, hindi ko alam kung tayo ay may swerte. Makikita ninyo, ang ibinigay ninyo kay Binibining Zhou Yike. Singsing pang kasal para kay Miss Zhou Yike. Syempre pwede. Ang singsing na ito ay may timbang na 8.8 gramo. Sapat na upang patunayan ang aking pag-aalaga kay Yike. 8.8 gramo. Mas malaki pa ito kaysa sa sikat na disenyo ni Luther. Mas malaki pa ang singsing na iyon. Mas malaki pa ito kaysa sa ibinigay kay Zhou Ying noon na singsing. Mukhang talagang mahal ako ni Yanbin, Zhou Ying. Kahit gaano ka pa kagaling, ngayon, hindi ka pa rin naging Ginoo. Si Yike ay maaari nang maging girlfriend ko. Hala, si Xiao Zhou. Nakita mo rin ba ang video na ito? Nakikita ko si Ginoong Go at si Miss Zhou Yike. Talagang tamang-tama sila. Maraming mga stuff na ibinabahagi. Pamilya Go, isang pamilyang may yaman na higit sa bilyon. Si Zhou Yike, talagang mapalad siya. Mag-aasawa na sila. Tingnan mo, luma na ang impormasyong ito. Ito ay mula sa panayam 3 araw na ang nakalipas. Mag-aasawa na sila ngayong araw. Hala, anong nangyari sa'yo? Wala akong problema.
Ay, gising na. Joe, buntis ka. Ha? Buntis ako. Anong nangyayari sa'yo? Pati ang lola, nailigtas mo mula sa kamatayan, pabalik sa buhay. Paano ka naging buntis? Hindi mo alam. Hindi rin maganda ang pulso mo. Hindi ka nakapagpahinga ng maayos nitong mga nakaraang araw, di ba? Oo nga. Hindi ko naman ito pinansin, Ginoo. Akala ko kakulangan sa tulog lang ito, na nagdudulot ng malamig na tiyan at tiyan. Bihira lang iyon. Ikaw sa pagbubuntis na ito, 5 na anak kambal. 5 na anak kambal. Oo. Walang masyadong ginagawa sa museo ngayon. Bibigyan kita ng bakasyon. Magpahinga ka ng maayos sa bahay. Salamat, Direktor. Sige, uuwi na ako. Ayos lang. Bumalik ka na at magpahinga. Ikakasal na, biyenan at biyenan. Palitan ng singsing. Itong singsing na ito, ay singsing ng Heart of the Ocean. Sa buong mundo, may isang piraso lamang, na nagkakahalaga ng 5 milyon, na kumakatawan din, sa pagmamahal ng ating ikakasal na si Guyandin, para sa kanyang ikakasal na si Joyai. Talaga namang, ang puso ng mga lalaki ay pabago-bago. Sa umaga, maaari kong sabihin na mahalin mo ako. Sa gabi, makakasama mo si Joyai. Sa labas, hindi na uuwi buong gabi. Guyandin. Ganoon ka rin pala. Noong lalaki, handa ka bang pakasalan ang minamahal mong babae sa harap mo? Ayoko talaga. Guyandin, ito ang kasal mo. Huwag kang magpapanggap. Oo, Yanbin. Anong sinasabi mong walang katuturan? Sabi mo dati na pakakasalan mo ako. Itong singsing. Hindi ka karapat-dapat. Guyandin, ano bang ginagawa mo ngayon? Sabi mo, dapat mong alagaan si Ike. Lahat ng ito ay isang palabas lamang. Ang dahilan kung bakit nagdaos ng kasal, ay upang malaman ng buong lungsod, para lang ma-expose kayo. Expose. Joyai. Isang buwan na kasama kita, ikaw, at ang mga magulang mo, sa ngalan ng Guru, pinasinayaan ang malaking proyekto. Nagtago ka pang lumipat, ng bilyon-bilyong ari-arian ng Guru. Wala akong ginawa, yan din, wala. Ng proyekto ng Hanhai Group, magsasabi ka ba, na hindi mo ako, sa ngalan ng aking fiancé, habang wala ako. Nagtatago siyang pumunta sa opisina, at nakuha ang opisyal na selyo ng kumpanya. Yan din. Naniniwala ka ba sa akin? Wala talaga akong ginawa. Ako ay naipit sa isang patibong. Talaga ba? Tingnan mong mabuti ang mga ebidensyang ito, Joyai. Talagang madilim ang puso mo. Yan din, maaari mo bang pagkatiwalaan ako? Wala talaga akong ginawa. Hindi mo ba sinabi na pakakasalan mo ako? Asawa na kita. Talaga. Sinabi ko ba? Guyan din, sinabi mo. Ang singsing na ito, ikaw ang bumili nito para sa akin. Ang kasal natin ngayon, ay live na ipapalabas. Hindi ka ba magsisisi talaga? Hindi ka karapat-dapat maging asawa ni Go. Ang singsing na ito, hindi mo rin dapat isuot. Yinga. Ginawa ko ito para makita mo ako. Pinili kong pakasalan si Joyai. Sana maintindihan mo ako. Hindi ko alam kung anong mali kong nagawa. Napipiliin mong iwanan ako. Pero gusto kong hilingin sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag sa'yo. Kaya ba? Asawa. Asawa, buksan mo ang pinto. Makikita mo ako, Guyandin. Huwag ka nang magpanggap dito. Alam mo kung ano ang mali mo. Malinaw sa isip mo. Bakit mo pa ginagawa ito ngayon? Hindi ko talaga alam. Nang umuwi ako kaninang umaga, umalis ka na. Bakit ka umalis nang walang palem? Tayo. Asawa, ayos. Sige, sabihin mo, bakit hindi ka umuwi noong gabing iyon? Sino ang kasama mo? Anong mga tao ang nakita mo? Iyan, nakalimutan mo na ba ang mga iyon? Hindi umuwi. Alam ko na, mahal. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Gumagawa ako nito para sa mga bata, para makuha ang si Horsin. Si Horsin. Nakuha mo na ba? Bakit hindi ka bumalik? Gusto ko sanang bigyan ka ng sorpresa. Pero hindi ko akalain, na pagkatapos kong kumain ng seahorse, nagmamagnetic ang buong katawan ko. Wala na akong magagawa, kaya nagpa-reserve ako ng isang kwarto sa hotel. Ayaw kong maniwala. Totoo bang asawa ko yun? May CCTV sa hotel. Pwede mong i-verify yan. O kaya naman, pwede kang magtanong sa mga bata. Sila ang bata-bata pa. Hindi sila nagsisinungaling. At saka ang mga binti ko. Ngayon kaya akong tumayo, dahil kumain ako ng seahorse extract. Talaga bang?
Ang lahat ng nakita ko sa hotel noon ay isang palabas na ginawa ni Joey. Sadyang pinakita niya sa akin para magkamali ako tungkol kay Yanbin. Asawa, totoo ito, maniwala ka sa akin. Kung magsisinungaling ako sa buhay ko, kahit anong mangyari, hindi na ako babangon muli. Asawa, maniwala ka sa akin. Mukhang talagang nagkamali ako sa kanya. Joey, bakit niyo ako ibinibihag? Bakit? Dahil ayaw kong tanggapin. Bakit naman? Nagpersige ako ng matagal para maging linang. Go, isang hakbang na lang. Lahat ay dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging katatawanan sa buong bayan. Iyan ay iyo. Hindi ka mawawalan ng kahit isang piraso. Kung hindi iyo, hindi mo ito makukuha kahit anong gawin mo. Tumahimik ka nga. Isa ka lang namang napakatabang tao. Siyempre, ikaw ang kumuha ng akin. Bakit may mukha kang magturo sa akin? Simula pa nung bata ka na kinukuha mo na si Ike. Wala ka. Walang pinag-aralan. Dapat noon pa pinasok ka nakita ng lason. Ano? Anong sinasabi mo? HMP, team. Ay, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ako natatakot. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ako natatakot. Kahit ano pa man, mawawala rin ang tao. Bakit biglang namatay ang nanay mo noon? Noong una mong tanungin. Ang tanga mo. Hindi mo ba naisip yan kahit kailan? Anong sinasabi mo? Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Sige, ipapaliwanag ko ulit ng mas malinaw. Noong mga panahon iyon, gusto ko rin si Joe. Pero yung nanay mo, walang iya, gusto mo pang agawin sa akin. Talagang wala na akong magagawa. Kaya naman, pinainom ko na lang siya ng gamot. Lian. Ang nanay ko ang pinakamagandang kaibigan mo. Sabi mo yan. Paano mo magagawa na maglagay ng gamot sa kanya? Nandito ang nanay mo sa akin. Wala siyang silbi. Para lang siyang asong nakaharang. Kahit anong hirap ko, ipadala kayo sa kabilang buhay. Akala ko tapos na ang problema. Pero ikaw, parang mas sama-sama pa. Ikaw at ang nanay mo, mga aso na nagbabara sa daan ko. Inisip ng nanay ko, na ikaw ang pinakamagandang kaibigan niya. Pinakamalapit na matalik na kaibigan. Ikaw. Pero pinatay mo siya. Joey nga. Yung nanay mo, katulad mo rin, nakakainis. Sa tingin mo, bakit ka naging ganito kakalaki at nakakaumay? Ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot na pinalaki ako. Joey. Tama. Hindi ko inakala na matigas ka ring patayin, na kaya mo pang magbawas ng timbang ng matagumpay. Sobrang swerte mo talaga, na nasapak mo pa. Pero sasabihin ko sa'yo, ngayong araw, papatayin kita. Sino ba ang nag-utos sa'yo na agawin si Guyanbin ko? Ako ang matalino. Hindi ko akalain, na ninakaw nila ang ari-arian ng nanay ko. Ang mga kriminal na pumatay sa aking ina. Nasa harap ko pa. Hindi ko kayo palalampasin. Akala mo kung sino ka. Sa itsura mo ngayon, kaya mong makagalaw kanino man. Agad. Guyanbin. Gulang ng gu. Lahat ay sa akin. Mamatay ka na. Gulang ng gu. Gusto nyo bang gamitin ang mga paraan na ginamit noon laban sa nanay ko? Bo. Manager nyo lang ang pangarap nyo. Team, HMP, at ano pa kung ganun. Sa mga nakaraang dekada, wala na kaming pera, ang pamilya namin. Pamilya Gu, may-ari kang bilyon-bilyong yaman. Tanging ang pamilya Gu lang. Nalutas nito ang kagyat naming problema sa pamilya namin. May ganito pang dami. Magbigay ka kay Ike ng kaunti. Magbigay ka ng kaunti sa pamilya Joe namin. Bakit hindi pwede? Akala ko ganito na ang lahat nitong mga taon. Palagi kayong kumukuha ng mga bagay na hindi sa inyo. Talagang nakakatawa. Dapat ay nakuha na namin ang ilang bilyon, basta't maaari, na may kasal kay Guyanbin. Bushi, ngunit ito ay para sa pamilya namin na Joe. Kasalanan mo ito. Dahil sa'yo ito, nakakainis na babae, at pati na rin ang 5 salbahing yan mo. Pakawalan ninyo ako, huwag. Hindi ito sa'yo. Joey nga.
Anong iba pang mga pa-eksperimento ang gusto mong subukan? Sasabihin ko na sa'yo. Naglagay ako sa'yo ng 3 beses na mas maraming soft tendon powder. Magpumiglas ka. Walang makakatulong sa'yo ngayon. Sa araw na ito, papatayin ka namin dito. Huwag mong ipagkait kay Guyanlin ang kanyang hangarin. Mula ngayon, tanging kami lang ang pipiliin mo. Pumunta ka na sa daan ng mga patay. Makita mo na ang nanay mo. Ha ha ha. Huwag, huwag. Ayaw ko, ayaw ko. Huwag kang lumapit. Hindi. Buntis ka na. Kung ganun, ipagpapatawad kita. Asawa, bakit hindi mo ako nilalapitan? Ayaw mo talagang maniwala sa akin. Anong sasabihin mo pa, mahal kong bayaw? Gusto mo bang makita si Joey nga? Gusto mo bang magkaroon ng pagkakataong magpaliwanag? Bigyan kita ng kalahating oras para hanapin ako. Kung hindi, hintayin mo na lang ang abo ni Joey nga. Anong sinabi mo? Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo. Talaga. Bayaw, sinabi ko na sa'yo. Kalahating oras, pagdating ng oras, sasama ko si Joey nga sa daan. Joey. Joey. Talagang hindi ko inasahan. Grabe, sobrang apektado ka na pala sa bahong ito. Sige, tingnan natin kung gaano mo kamahal siya. Huwag. Joey. May kondisyon ka ba? Sabihin mo lang. Sige, papayag ako sa'yo. Basta't palayain mo ang asawa ko. Ayos lang. Lumurad ka at humingi ng tawad. Sabihin sa media na lahat ng ito ngayon ay plano ni Joey nga. Ang pakakasalan mo ay ako. Kung hindi, ipapadala ko ang iyong minamahal na babae, kasama ang batang nasa kanyang tiyan. Huwag. Si Joey ay baliw na. Mukhang kailangan mo nang mapanatili ang kontrol niya. Ibalik mo ang asawa ko sa bahay. Lahat ng iba ay madaling mapag-usapan. Sige. Luhod ako. Hindi. Huwag. Huwag. Huwag.